Good afternoon. Good afternoon. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa. Ngayon po, andito tayo sa pagpapatuloy ng gawain kung saan meron po tayo mga aralin, sitas na ipinagkaloob na gawain ngayon para ating basahin at pag-aralan at pagnilay-nilayan natin. Away ito'y magamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang una pong aralin ay po sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 10, versikulo 38 hanggang 42. Siguro po, ito po ay nabasa na rin natin, pwedeng naunawaan na rin natin kung ano yung mensahe nito. Pero mas lalo pa natin palalawakin nang sa ganon, kung ano man po ang kakulangan sa ating naunawaan, ito po ay mas lalo pa natin maintindihan at turuan tayo na kung ano ba ang dapat na magiging priority natin sa ating mga buhay. Sabi dito, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon at isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. Ngayon po, kung mapapansin natin, siyempre po, kapag tayo po kahit saan man tayo pumunta, kapag tayo pumatok sa isang tahanan, palagi pong may mag-welcome sa atin. Ngayon po, sa bagay na ito, yung gawain ni Marta, gawain din natin. Siyempre, kapag mayroon tayong panauhin, kung ano-ano ang mga paghahanda na ginagawa natin. Pag-welcome, kumbaga, nagpapakita tayo ng kagandahang loob sa ating kapwa. Ngayon po, ang ating dakilang Panginoon ay dumalaw ngayon sa isang babaeng nagngangalang Marta. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon at pinakikinggan ang kanyang salita. Ito, kung titingnan po natin, dalawang magkapatid na babae. Ang isa abala sa mga gawaing bahay. Ang isa naman si Maria abala sa pakikinig. Ngayon po, kung mapapansin natin, katulad dito, ang iba, dumadako ng templo, abala, kumbaga ang priority niya, kaya siya nagbibigay ng oras at panahon, dumako ng templo, ang purpose niya, makinig ng salita ng Diyos. Ang iba naman, ang purpose, maglingkod. Kung hindi, gusto niya palaging naka-assign sa kusina kasi doon maraming kaabalahan. Ngayon po, ano po ang pagkakaiba ng dalawang babaeng ito? Si Maria, abala sa gawaing bahay, ang isa abala sa pakikinig. Kung pag-aaralan po natin, tayo pong mga tao, mas binibigyan natin ng pagpapahalaga yung pag-i-entertain kaysa sa nakaupo lang. Kasi po, doon natin pinamamalas ang ating sarili na tayo ay isang taong masipag, tayo ay may pagpapahalaga sa kapwa. Pero sa paningin po ng ating dakilang Panginoon, sino po ba yung kinagigiliwan niya? Sino yung nakalulugod sa paningin ng Diyos?
Si Marta na tumanggap sa ating dakilang Panginoon o si Maria na nandun lang nag-aabang kung ano ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Ngayon, para mapaliwanag natin maayos. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. Siguro naman po, ganun din tayo. Gusto natin marami tayong pinagkakaabalahan na ginagawa para lamang paglingkuran ang kapwa. Totoo po, hindi masama ang maglingkod. Pero, meron pang mas higit na importante kaysa sa paglilingkod. Kasi ang gumawa ng kabutihan sa kapwa, asal po yun. Kabutihan, asal. Pero, meron pang mas higit na mahalaga. Walang iba ang pakinggan kung ano ang aral na matututunan natin sa bawat araw ng pagsamba. Ngayon, sabi dito, si Marta, habang nasa kaabalahan, at siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa iyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglingkod na mag-isa? Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Halimbawa, oras ng pananaral ng salita ng Diyos. Tayo, nandyan, nakaupo, nakikinig ng salita ng Diyos. Ang iba naman, merong ginagawa, nasa kaabalahan. Sawarin po kayo natin, alin doon ang binigyan ng pagpapahalaga na pinakakailangan niya ng kanyang buhay. Pangangailangan pisikal o pangangailangan espiritual. Kung pag-aaralan po natin, para ano pa, nag-abala tayo ng pamasahe, nag-abala tayo ng oras, panahon, yung pagod, na iniwan natin ang ating tahanan para naman sa pagsamba. Tapos pagdating sa uok kung saan dapat tayong magsamba, wala po tayong nagalan o kaya naiuwi sa ating tahanan na aral na dapat nating isapamuhay at ituro din natin sa ating mga mahal sa buhay. Ibig sabihin, sa dalawang ito, si Marta, abala. Si Maria, nakikinig lang ng salita ng Diyos. Kumbaga, mayroon pa siyang pagdaramdam, si Marta, sa kanyang kapatid na babae, dahil, ano yan, digma lang sa ating dakilang Panginoon na si Maria, nakaupo lang, samantalang si Marta, busy. Lumapit sa ating dakilang Panginoon, ano kaya kung yan si Maria, tawagin mo, Panginoon, para tulungan ako sa paghahanda, para ma-entertain ka. Pero bakit ang ating dakilang hinahayaan niya si Maria na nandun sa kanyang harapan, sa kanyang paanan, para pakinggan yung aral na kanyang sinasabi? Kasi po, importante po yung bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating dakilang Panginoon. Hindi baga nasusulat ng tuksohin ng ating dakilang Panginoon, ano ang sabi? Kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Anong sagot ng ating dakilang Panginoon nung tuksohin siya ng Diablo? Hindi lamang, kung nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ang pangangailangan nating pisikal na ipinapasok natin sa ating bibig, nilulunok, diretso sa ating tiyan, yan po kahit saan tayo pumunta, palaging mayroong ganyan. Pero ang pagkain espiritual sa makatuwid bagay ang tinapay ng buhay o salita ng Diyos,
bihira lang po siyang mangyari. Sa magkatuwid, kinakailangan nating pahalagahan yung pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit po? Kasi yung pagkain natin, minsan, kumakain tayo ng almusal, snack, pananghalian, merienda, hapunan, meron kang bonus ng sa ating gabi. Halos 8 beses tayong kumakain. Sabihin na natin 5 o kahit ilan pa yan. Samantalang yung araw ng pagsamba, ang sadya natin makinig ng salita ng Diyos, minsan pa hindi natin napagbigyan kahit na kalahating oras para makinig ng salita ng Diyos. Kaya kung makapansin po natin, okay lang sa ating dakilang Panginoon na pakinggan ang aral na sinasabi niya kaysa maligalig tayo sa mga iba-ibang bagay na wala naman tayong mapapakinabangan. Kasi po, ang ginawa ni Maria, parang ang inihahanda niya ang kanyang nag-iisang kaluluwa na gutom ng salita ng Diyos, na kinakailangan mabusog ng salita ng Diyos. Samantalang yung kay Marta, nangangailangan physical po yun. Siyempre, kung ikaw ka naman ay namalingki at naghahanda ka ng kakanin ng bisita, pakikinabangan lang yan ng tiyan ng bisita. Pero yung aral na pinapahayag ng ating dakilang Panginoon, buong pagkatao po ang tinuturuan ito at binabago. At ginagabayan tayo ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya rin mas importante, yung pagkain na ilang minuto lang ng oras ang lilipas, gutom na naman, o yung pagkain spiritual na hindi tayo magugutom kailanman. Dahil bubusugin po tayo niyan. Tumatagal siya at pagkain hindi napapanis. Tumatagal hanggang sa kabilang buhay sapagkat ang salita ng Diyos ay walang hanggan. Kahit doon sa kabilang buhay, ang salita ng Diyos, bit-bit pa natin. Samantala yung physical na pagkain, maya-maya na, inilalabas mo na yan, dinudumi na. Kaya mas importante po yung spiritual na pagkain, walang iba ang salita ng Diyos. Kaya gawin natin aral sa ating mga sarili na kung meron man tayong nadakuan sa isang lugar, pakanasain natin ang pagkain spiritual. Sapagkat bubusugin po niyan ang gutom nating kaluluwa. Kung para doon sa pagkain material na walang iba, limitado lang. Kaya siguro tayong mabilis na magutom, gusto natin kumain agad kasi maya-maya lang, yung pagkain na yan, batis na. Pero yung pagkain spiritual, hindi siya nasisira, hindi napapanis, tumatagal hanggang sa kabilang buhay. Kaya po ang sagot ng ating dakilang Panginoon, tatapot, sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Ipalagay natin sa ating sarili, dinakausap tayo ngayon ng ating dakilang Panginoon. Tinatawag ang pangalan natin at sinasabihan tayo, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Sa totoo lang po, minsan overloaded po ang ating mga utak. Minsan po, punong-puno ng kabagabagan. Punong-puno ng kaligaligan. At kung titingnan po natin, wala naman tayong mapapaginabangan. Halimbawa, paano tayo nababagabag o naliligalig? Minsan, mas mahalaga pa yung sa halip na halimbawa, nanonood tayo ng telebisyon. Sa halip na humanap tayo doon ng isang pelikula o video na may relation sa salita ng Diyos. Walang po yan sa puso natin dahil sa isip natin nahanapin yun. Pero yung mga drama, yung mga action movies, yung mga nagpapatayan, mga masasamang balita,
updated po yan. Pero kapag i-scroll mo lang sa cellphone na merong isang tao dyan na nangaral ng salita ng Diyos, ang bilis ng kamay, ayaw pakinggan ang salita ng Diyos. Yan po ang mga taong naliligalig. Mas priority yung mga katatawan ng kwento, yung mga masasamang balita, yung mga away politika, kaysa yung aral ng isang preacher na nagpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba ba? Na tayo po yung naliligalig sa ganyang bagay. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili, tayo ba si Maria? O kaya, tayo kaya ay si Marta? Tayo po mismo ang makapagsasabi sa ating sarili, alin kaya sa dalawang babae ito ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Kasi po, hindi po natin maitatago sa ating dakilang Panginoon. Pwedeng sabihin natin, andito ngayon yung ating katawan, pero ang isip, nandun sa malayo. Andito tayo, buo ang ating, dinala natin ang ating sarili sa harapan ng ating dakilang Panginoon para makinig ng salita ng Diyos. Pero ang purpose, sabi nga, pagpagod na sa pakikinig ng salita ng Diyos, ang sunod na tanong, may merienda kaya mamaya. Di ba? Kaya po, kung mapapansin po natin, bawat isa sa atin pwedeng maging Maria o kaya Marta. Depende po kung ano yung nagiging priority natin sa ating buhay, ganun po ang ating sinusundan. Kaya kung punong-puno tayo ng kaabalahan, kaligaligan, at ganun din kabagabaga, matutulad tayo kay Marta na walang kuwang sa kanyang puso ang makinig ng salita ng Diyos. Pero si Maria, ang tingin kasi ni Marta si Maria tamad, so nandun lang siya nakaupo. Samantalang siya busy-busy, masipag. Pero napakahalagang bagay ang pinaghahandaan ni Maria. Sapagkat minsan lang dumating sa buhay ng tao ang aral o salita ng Diyos. Kaya minsan din, bigyan natin ng kaunting halaga ang pakikinig ng salita ng Diyos. Nabanggit kanina, ipinapangaral ang salita ng Diyos kahit saan. Ito, i-experience nyo tayo nasa bus, minsan nasa pamilihan. Sa lahat kaya na nandun, ano kaya ang turing natin sa mga tao? Maria o Marta? Iilan lang naman ang nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi po, ang tao, nagkondisyon na ang utak. Kapag mayroong isang tao na nangaral ng salita ng Diyos, ang unang papasok sa utak, ano kayang relihiyon ito? Paghukom. Pero kung handa ang ating sarili, nakinig ng salita ng Diyos, wala tayong pakialam kahit anong sekta yan, kahit anong relihiyon yan. Ang importante po dyan, yung ipinahahatid na salita ng Diyos sa pamamagitan ng taong nagsasalita na yan, kung tanggapin ng ating dalawang tainga at makapasok sa ating puso. Yun po yung importante dyan. Dumami lang ang tagapangaral ng salita ng Diyos, dahil siyempre dumami rin ang tao. Hindi po yung kakayanin ng isa lang ng tagapangaral. Kung doon nga sa eskwelahan, ang isang teacher, katumbas ng 60 estudyante, hirap ng turuan. Lalo na siguro sa atin na may kulang na. Mas marami ng pinagkakaabalahan kaysa makinig sa salita ng Diyos. Kasi nandun yung mga kaligaligan. Nandun yung busy ang ating utak, kung paano palakihin ang anak, kung paano siya bibihisan, kung paano siya aalagaan, kung paano siya makakarating sa eskwela na ligtas. Yun po ang mga pinagkakaabalahan natin. Ang pinakamahalaga po nito, minsan lang tayo makinig ng salita ng Diyos. Tumatatak sa puso natin ang araw na yan at naisa sa pamuhay natin.
Pati yung anak na tinutulungan natin makipsundo sa eskwelahan, dapat ina-apply natin sa kanya yung natutunan natin na aral, makikita yan sa atin para tayong ilaw na nagliliwanag sa kanila. At yan din ang susundan ng ating mga anak. Pero kung punong-puno ng kaligaligan na halos ang bibig wala ng tigil sa kamumura, paglilibak sa kapwa, pagkutya, pagsisinungaling, kung lahat ng yan, doon tayo naniligalig, sayang lang yung pakikinig natin ng salita ng Diyos sapagkat walang puwang sa ating puso para i-apply yan sa totoo nating buhay. Sabi nito ng ating dakilang Panginoon, tatapat isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinilit ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Sa magatuwid, anuman aral ang ating tinanggap kahit ngayon, noon pa man o sa hinaharap. Anumang napakinggan natin, anumang natutunan natin, madadagdagan na lang yan. Hindi po yan mawawala sa atin. Sapagkat, sabi nga, sa mga kasabihan, ang tanging na ipamamana ng magulang sa mga anak, edukasyon. Anong klaseng edukasyon? Yung mabubuting aral, yung galing sa banal na kasulatan na aral, edukasyon din po yan. Sa makatuwid paghuhubog sa anak, kung paano siya lumaki, kung paano siya magiging magalang sa magulang, kung paano siya tuturuan magrespeto sa magulang. Pero kung ang magulang hindi naman karespeto, ito nga, nangangaral ang anak, huwag kang magsigarilyo kasi tatakot ka. Pero, ganun gano'n naman siya. Wala. Kaya kung makapisin po natin, tinuturuan tayo dito na dapat pahalagahan natin yung mga bagay na kapag tinanggap natin, hindi ko aalisin sa atin. Walang iba yung aral o salita ng Diyos na itinuturo sa atin sa oras na ito upang doon tayo manahan, doon natin gawin kung ano ang nakalulugod sa ating dakilang Panginoon. Nangangailangan lang ito ng tamang paghahanda ng katawang ito. Ng tamang paghahanda ng kaisipan ito para maisapamuhay natin siya sa pang-araw-araw na pamumuhay. Siguro po hanggang dito na lang ang pakikitagin natin sa oras na ito. Salamat sa Diyos. At kung meron kang parang kulang na dapat pa natin matutunan, linggo-linggo makinig po tayo ng salita ng Diyos at marami pa tayong aral na mapapakinggan. Gawin natin tirahan ito kada linggo. Andito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos at ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, ipagkatiwala natin sa Diyos. Sa ngalan ni Kristo Jesus, salamat at isang mapagpalang lang po sa bawat isa.